Gusto mo bang takasan ng stress sa city? Tara, samahan niyo ako sa isang araw ng buhay namin dito sa probinsya. Simple pero masaya. Sinimulan na nga po namin maglakad kasi mahaba-haba pong lakarin itong papunta dun sa aming pinagtataniman. So may dala nga pong tubig itong si Tatay Orlan kasi po ito yung aming iinumin. Pero meron po dito tinatawag sa amin na talaga na pwedeng kumuha ng tubig. Pero may lasa po kasi yung tubig. So ayun po ang ginagamit na lang po namin pag kami magsasaing dito sa Ilaya. Ilaya din po ba ang tawag dito sa bukid nyo? Pag po talaga nasa bukid ka o Ilaya, ganito talaga dito. Simple lang pero fulfilling. Kahit pagod ka na paglalakad, mapuntahan lang yung nagtataniman mo ay sulit na sulit. Mas gusto ko to kaysa sa busy na buhay sa city. Mas tahimik, mas peaceful. At nakarating na nga po kami dito sa aming dampa o kubo. Dampa din po ba ang tawag dito sa inyo? At sinimulan ko na din po magwalis at para maya-maya po ay makasimula na rin po tayo ng ating gagawin dito sa ating Ilaya or bukid. At ayun, pupunta kami ngayon dito sa Talaga. Kukuha kami ng tubig pang saing. Ang kasama ko si Tatay Orlan. At syempre po, bago pa nga po kami makarating sa Talaga, ay kailangan pa rin po namin maglakad papunta dito. At yan, kung mapapansin nyo, may isa pa pong dito dampa. Isa rin po itong mga magtatanim dito sa Ilaya. Ayan, yung pinagtataniman po namin dito ay alagaan po ni Nanay Emma at ni Tatay Orlan. So dati po si Mamay po yung nag-aalaga dito. So nung nawala po si Mamay, ay sila na po ang pumalit dito at kami po ay nakikitanim din po. At malapit na nga po kami dito sa Talaga. Ito pong Talaga ay bigla na lang pong nagkaroon dito ng tubig at hindi po siya nawawala ng tubig kahit sobrang init po dito sa Ilaya. May nakasabay na rin nga po kami kumukuha ng tubig at napakaingay nitong asong to. Nakakalungkot nga lang po at yung mga naliligo dito ay dito na rin po tinatapon yung basura nila pinagamitang shampoo. At sabi nga po ni Tatay Orlan, may lasa nga daw po itong tubig dito sa Talaga kaya hindi po kami dito kumukuha ng aming inumin. At sinimulan na din nga po ni Tatay Orlan kumuha ng tubig. Kung mapapansin nyo, yung lagayan po namin ay madumi. Yung labas lang po yung madumi dyan, pero yung loob po ay malinis. So, minsan po kasi hindi po kami nakakaahon or nakakapunta dito sa Ilaya. So, pag umulan po doon sa dampa namin, natatalabsikan po ito ng mga lupa or putik. Pero malinis po yan. At kung mapapansin nyo yung dilaw dyan na hose, ayun po yung pump dun sa kabila, sa bandang taas, magtatanim din po ito dito sa Ilaya. Minsan, hindi mo kailangan ng magarbo para sumaya. Dito sa probinsya o bukid, sapat na yung tahimik na paligid, fresh air at simpleng pamumuhay. Kami kumuha ng tubig. Paahon naman kami. Hingal ang pag-ahon. Ito ang mahirap. Pababa ay madali. Pag-ahon ay. Tapos pag may dala ka pang ganan, tubig. Ang hirap. Yeah. Tigil muna tayo. Pahinga muna. Bigat din kasi nito. Ito tayo lang. Hingal. Ito. At ito naman po tinuturing Tatay Orlan ay taniman po ng luya. So, yung luya po ay nilalagyan po yan ng mga kayakas o palapa. Ayan po, palapa po ang tawag namin dyan sa ng niyog.
At nagbitbit na nga po si Tatay Orlan ng panggatong kasi nga po ay magsasaing po kami sa kahoy. Ito, hindi minamadalang oras, ina-appreciate ang bawat maliit na bagay. Kahit simpleng pagtatanggal ng mangkit, ayan, ang dami kong mangkit mga kabukid. Habang nagpapahinga kami po ay ako po ay naghanap-hanap dito ng mga pwede nating makain or makuha dito sa Ilaya, katulad itong gabi. Ayan, dito sa Ilaya, ang daming makakain po dito, hindi lang po gabi. Meron din po ditong lukban or suha. Suha po ang tawag dito sa ibang lugar. Sa amin po ay lukban. Ayan. Ito po ay bulok. Wala pa po kasing bungang hinog. At syempre meron din po ditong langka. Ayan. Kaya napakasarap po dito sa probinsya or bukid or Ilaya. Ilaya po kasi tagang tawag dito sa amin. Ayan, yan. Tinilagyan na po yan ni Tatay Orlan ng sako para in case na mahinog. At syempre, hindi mawawala po yung avocado. Ayan, napakadami po ditong makakain. Prutas, kulay, iba't iba po. At ito naman po yung tinatawag na hunggo. Ayan, hunggo din po ba ang tawag to sa inyo? Comment lang po sa comment section kung ano po ang tawag. Ang lasa po nito ay parang kamote. Yun po yung texture niya or lasa din po para sa akin. Ayan, yan. Dami pong patak kasi kinakain na ng mga iba't ibang ibon, mga paniki. Siyempre, maraming sili. Yan, hindi na po tayo mahihirapan paghahanap ng sili kasi sa tabing dampa or kubo po namin ay ang dami. Pong isa ay tinatawag namin kakao. Ayan, yung ginagawang tsokolate. Ayan, yung kami po dati, gagawin po namin pag na sip-sip na po yung laman o buto ng kakao, binibilad po ito ni mamay at ginagawa pong tsokolate o kape sa amin. Ayan. Dito nga kinukuha ng partner ko yung kakao ay hindi po kami magkaiga at tinaray ko na nga pong kuhanin. Pero napakahirap nga po kasi wala pong panungkit ito. Ayan. May pagtalon pa ako. Di rin naman nakuha. At naghanap na nga lang po kami ng mababa at pwedeng akyatin na kakao para mas mabilis. Hindi na nga po namin nakuha yung sinusungkit at napakahirap po talagang kuhanin. Ayan, inakyat na nga po nitong isa. Kinuha na nga po namin lahat ng hinog para hindi masayang kasi karamihan po dito ay nabubulok lang po. At sinimulan na nga rin po ni Tatay Erlen gumawa ng aming lutuan. Yan, dito po kami magluluto ng aming sinaing. Meron po kasi talaga ditong abuhan. Yung abuhan po yung lutuan namin dito kaso nasira nga po yung dampa. Kaya wala po kami malutuan. At ito nga, dinedemo nga nito ang paano pagsasaing. At hindi pa rin po tapos si Tatay Orlan at nilalagyan niya po ng konting lalim yung pagsasaingan o paglulutuan namin. Di agad masunog yung aming sinaing kung napakababa ng apoy. Dini nga tinuhugasan ko na nga itong aming bigas para makapagsaing na kami at kami nagugutom na nga. At dito nga hindi pa ako magkaigim paglalagay ng tubig. Ayan, at tinulungan na nga ako ni Mike at siya daw ay marunong mag-sukat-sukat gamit yung kamay. Ayan, marunong din ba kayo magsukat-sukat ng kamay mga kabukid? Ayan, nasanay na lang po kasi ako pag nagsasaing ay yung gamit ay yung cup ng rice cooker. Kahit naman hindi ako kami sa rice cooker nagsasaing ay yung cup pa rin yung ginagawa kong panukat. Ayun, at sa wakas ay naisalang na din yung aming sinaing at nang kami makakain na din at kami gutom na rin at anong oras na rin naman kami nakarating at sa haba ng aming nilakad kanina. Ayan nga at nagdudukol na si Tatay Orlan at ang pakay talaga nga namin ay ayusin tong dampa namin at para kapag sobrang init o may malakas na ulan ay kami makakasilong.
At sa sobrang busy nga paggagawa ng dampay, nakalangitan na namin aring aming sinaing. Ayan, at hinihipan nga at nawalan ng apoy. Ayan, munting pang mahilaw. At sa pangalawang pagsilip nga namin sa aming sinaing ay ito nga ay luto na. Hintayin na lang naming mainin. At bumalik naman nga ulit si Tatay Orlen sa pagdudukal para mailagay namin yung haligi. Yan yung haligi yung tinatayo nila dyan para maging pundasyon ng aming dampa. Ay tinatapak-tapakan pa para maging matibay at hindi tumumba. So, kuha muna ulit kami ng ano. Anong kukunin, Tatay Orlan? Kawayan. Tsaka panghaligi pa. Isa. Tatay Orlan? Tangan sa akin magkakawit ng isa. Nadabon ka. Oh, pwedeng pantanimin sa taas. Dapat pala mag-ano tayo. Kumuha nga rin tayo. Magdala tayo. At sa pagkuha nga namin ng kawayan ay minadaanan kami mga mustasa. Kung napansin nyo, may mga butas-butas or sira na yung dahon ng mustasa kasi nga ito ay nauod. So lugi nga din dito yung magtatanim, ay kaawa-awa naman. At nakarating na kami sa pagkukuhanan namin ng kawayan at pinipili na nga nila kung ano yung maganda at maayos na gawing sahig at dingding ng dampa. Ikaw, di na natalab. Oh, Ano to kay pinuputol ko. Papa, ayaw na malab ah. matakas ang araw. Tinatalbog lang ng kawayay. Hindi mo nang bubaon eh. Hindi na bahon. At dahil nga nahirapan kami sa paglalagari o pagkakabig, ay tinaga na laang ni Tatay Orlan para maputol tong kawayan. Bigil. Putol ka. Putol ka. Hindi ka. At dito nga ay sumubok din ako ng pagkakabig o paglalagari ng kawayan at gusto pang kunin ni Tatay Orlan na pinuputol namin yung may sunog ng kawayan, yung duluhan. Ay hindi nga rin talaga biro ang paglalagari. Ayan, napakahirap pa bagong maputol. Ilang oras pa ako dyan bago matapos. Ayan, at sa wakas ay naputol din. Nang matapos nga kami ay nagpahinga muna kami ng bagat din ay tahaw na tahaw, santing na santing ang init. At dito nga ay may itinuturo pa si Tatay Orlan at ito daw ay pagtataniman ng talong. Ayan, napakahawan na. Pagkatapos nga kami nga mamahinga at ito'y dadalhin na nga namin sa dampat, hindi pa magkaigi-aring si Mike at napakabigat talaga naman ng kawayan. Ayan, sa wakas ay na bit-bit din naman niya. Ayan, kasunod naman nito ay si Tatay Orlan. Ayan, napakabigat din man talaga ng kawayan lalo na't sariwa pa. At ari na nga si Mike ay struggle malala. At napakabigat naman kasi talaga ng kawayan. Ayan, at si Tatay Orlan ay easy peasy lang at ari sanay na sanay din sa inay at kahit anong mabibigat ay kayang-kaya. Nga, nag-usong na kami. Kasi mabigat. At sa wakas nga kami nakarating na dito sa aming dampa, sa mini dampa namin. Ayan, at sobrang pagod. At kumukuha na nga ako dito ng dahon ng saging at dito kami kakain ni na Tatay Orlan at ni Mike. Kasi wala kami dalang mga pinggan.
Kasi napakasarap kumain sa dahon, lalo na pag nandito ka sa bukid o ilaya. Ano kayo sinabi ni Tatay Orlan? Ayun, at kain muna tayo mga kabukid. Ayan, may dala kaming tokot baboy at nag-aain na nga si Mick at gutom na nga din daw siya. Kain muna tayo mga kabukid. There's a street light humming like an old hymn tonight. I'm keeping time with the slow sway of a porch swing light. You had hands like timber, calloused on the plan. Build a world out of splinters and the steadiness of a man. They say you were a carpenter, but you were more like air. Fell into the spaces no one thought to dare. You traded throne for timber, maps for a single cross. Carried all our currency. At pagkatapos nga namin kumain at makapagpahinga ay si Tate Orlan ay kumuha na ulit ng haligi. Ayan, so tinuturo niya yung kukuhanin naming madre cacao na gagawin naming haligi ng aming dampa. Hiningat sinasalo ko pare si Tate Orlan. Dini nga sa pagpaputol ni Tate Orlan ay patigil-tigil at parang tatalasik yung kanyang itak na malaki. Tari naman si Tate Orlan na kayo ninarabyos at akala ko'y mahuhulog at matataga na rin kanyang itak. Tik na yan. Eh di nga hindi nakuhanan yung video at muntik pa kami mabagsakan itong Tatakbo ako. pinuputo ni Tate Orlan na madre cacao. Huhu! Tatay Orlan, kaya mo ba? At din nga ay napakabigat din naman na rin madre cacao ay tinanong ko pa si Tate Orlan kung kaya ay kaya naman daw niya. Pagkatapos nga pong makapagpahinga ni Tate Orlan ay nagpasya na din po kaming umuwi. Nagiinom kami. Pala ito, wala tayo paninag ng doon na rin. Ito pa rin ito. Dahil sa hirap ng bitbitin ng sako bag ay nagpakuha na rin itong si Mike ng panokbit. Ayan, ganun yung ginagawa ni Tate Orlan kapag may dala-dala siyang sako bag. Sa pag-uwi nga namin ay may nadaanan pa kami sampinit. Ayan, sampinit din ba ang tawag sa inyong ganan? Ayan, para siyang strawberry pero maliliit siya. Tapos maraming tinik kaya ingat lang pagkuha nito mga kabukid. May bunga ba ka?
Ayaw mga yan. Nawala yung bubuyog. Sa akin mga ibon. Oh. Usabaw. At ayan naman po yung bundok ng San Cristobal o mas kilalang Devil's Mountain. Sa pag-iintay nga namin ni Tatay Orlan ay may nakita pa kaming nganga. Ito yung nginanganga o nginangatan ng mga matatanda. At dini nga ay nabigyan pa kami dito ng pulot-pukyutan. Ayan, tunay na honey yan mga kabukid, napakasarap. Ayan po ay pinuyog ng mga kapwa natin magtatanim din sa Ilaya. At sa Mike nga hindi nakatest at tinikman na nga ang pulot. Yummy! Pagbalik naman ni Tata Orlan ay marami siyang dalang labanos. Napakalalaki. Tingnan nyo naman mga kabukid. O, dito talaga sa probinsya o bukid o Ilaya, hindi ka magugutom sa dami ng makukuha mong pagkain o ibibigay din sa iyo ng mga kapwa mong magtatanim dito. At sa wakas nga ay nakarating na rin kami sa pinagparadahan namin dito sa tabi ng kalsada. Ayan, kung mapapansin nyo, doon sa tabi ni Tatay Orlan ay may mga uling. Ito po ay sa kanya din, yan, mga pag-uuling din po niya. Pag nasa bukid ka, marami kang pwedeng pagkakitaan, hindi lang pagtatanim. Ganito lang ang typical na araw dito sa probinsya, simple pero masaya at payapa. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, don't forget to like, comment, and subscribe. Kita-kits sa next vlog!